Hi guys! Magandang araw! Pupunta po kami sa mailbox namin at may i-check kami. I-check namin kung meron kaming sulat from CRA kasi we are expecting our tax refund. Though na-receive na namin yung notice of assessment ng aming tax filing, yung refund ay hindi pa. So, let's see kung na-email na ba nila yung refund namin. And let's see kung magkano yung refund namin. Magbibihis lang kami at maglalakad kami papunta ng mailbox. It's a community mailbox kung saan yung mga mailbox ng household dito ay nasa iisang area lang. Oo. Yeah. Yay! So, ito na. Ito na talaga ang pinakahihintay ng charot. Ayan. We're back. It's like 5 minutes walk. Papunta, back and forth. 10 minutes. Ito pa pala. Ito na po yung tax refund. Ito na po yung tax refund namin. I think ito na. Ito na yung tax refund namin. Lapatra ko, gunting lang ba? Disclaimer lang, hindi po kami ang nag-file ng tax namin. Tapos, iba-iba yung calculation ng taxes. Depende sa status mo at depende sa mga expenses mo or ano yung mga investments na sinalihan mo, something mga ganon. Hindi ako yung nag-compute ng refund namin kasi first time filer kami, so ayokong magkamali. Pero konti lang po yung refund namin. And unfortunately, sa husband ko, wala talaga siyang masyadong na-refund. Yung sa CPP lang niya kasi hindi siya na-deduct ng kanyang federal taxes at provincial taxes sa kanyang 2023 na sahod. So, buti na nga lang ay hindi siya owing. Yung tinatawag na owing is yung ikaw yung magbabayad kay Canada ng amount dahil may utang ka sa kanya. So, meron pa rin siyang konting refund na nakuha. So, buksan natin ang kanyang mail. So, ito po is check-in na po ito. Then, last ito na. So, ito na yung check. Dito yung check-in mo. At meron siyang refund na 150,000. At meron siyang refund na 152.17. Secret na. Kaya na lang magpasga. Yeah. Tapos, ito naman sa akin is, meron din akong konting refund.
Eto. So, ito yung na-refund ko. Ito yung chiki. Yan, i-deposit natin sa bank natin. So, ayan. Ito din yung na-refund ko. $1,497.15. Ang kagandahan sa mobile banking nila ay hindi mo na kailangan pumunta ng bangko para i-deposit ang checking to. But, using their online banking app, ay mag-deposit mo na ito by just putting all the information. Honestly, wala din akong alam kung paano i-compute yung tax refund dito. Kasi merong iba na konti lang yung sahod pero mas malaki yung tax refund nila. Tapos meron ding iba, malaki yung sahod, mas maliit yung tax refund nila. Tapos, merong iba walang trabaho, single mom, may binubuhay na mga anak, mas nakakakuha ng refund. At meron ding iba na 2, 3, or minsan 4 ang trabaho, sila pa yung magbabayad sa gobyerno. So, kagaya ng kasama ng asawa ko, dati kasi sa ibang province siya last year. First half of the year, nakatatong trabaho siya sa province na pinanggalingan niya. At then, pumunta siya dito sa province namin at nagtrabaho siya ng isang trabaho lang. So, for 2023, naka-4 siya na trabaho. So, nung nag-file siya ng tax, ay siya pa yung nagkaroon ng utang kay Canada. So, kailangan niyang magbayad kasi talagang hahantingin ka ni CRA. So, ayun na nga. Yan, i-deposit muna natin ito. Ang hirap niyang i-capture. Sabi, dapat nasa black na background daw. So, ayan. Ang hirap niyang i-capture, pero laging sinasabing hindi daw katanggap-tanggap yung pagkuha. So, paulit-ulit tayo hanggang ma-receive. Maraming beses na akong nag-try ng pahiga, pero ayaw pa rin niya. At saka bawal siyang ma-fold kasi grabe sensitive yung yung pag-capture. Ayaw niyang may na-fold sa corner or hindi nakikita yung 90 degrees ng corner ng check. At kailangan klaro yung serial number sa baba at yung mga details ng cheque. So, tiyaga lang sa pagkuha hanggang makuha mo yung right angle or yung katanggap-tanggap na capture para sa pagta-transfer ng cheque. At right away, kanina na-transfer ko na yung sa husband ko, so yung sa akin na lang. So right away, nagde-deposit na po yung money. So, ganun po kabilis. So, ayan, natapos ko nang i-transfer ang aking refund. Meron ding option si CRA na gagawa ka ng online account. Pwede mo na ma-access yung account mo online. At pwede mo din i-set up into automatic online payment. So, hindi ka na mag-receive ng physical check. At hindi mo na kailangan pang pumunta sa mailbox mo para i-check kung meron kang mail from government. So, pwede mo siyang ma-check online. So, for those na kararating lang dito sa Canada for 2024, make sure na check nyo yung payslip ninyo kung kompleto ba yung mga deductions. Hindi pwedeng hindi nakaka-deduct si federal at si provincial taxes at yung mga iba pang mga deductions. So, make sure na present talaga sila sa inyong mga pay stub every pay. Pagkatapos ng buong taon ay for sure makakakuha kayo ng inyong refund. At yung ginawa po namin ay kumuha naman po kami ng accountant. Actually, it's referred by a friend from a coworker. Na yun yung ginamit yung accountant. Doon na rin kami sa kanya nagpa-compute at nagpa-file ng aming taxes. Hopefully next time is matutunan namin kung paano mag-file ng taxes na do it yourself lang. Kasi kaya naman, sabi ng mga ibang YouTuber or kahit ng ibang mga taga rito, nakakaya naman nilang mag-file ng tax even online. So, hopefully makakaya din namin yun. At it will save you money din. Kasi, of course, magbabayad ka ng pera sa mga accountant.
So, that's it for today's video. Have a great day. Bye.